Ika-28 Kabanata. Sa Malta. Nang makaahon na kami at ligtas na sa panganib, nalaman namin na ang islang iyon ay tinatawag na Malta. Napakabait sa amin ng mga taga roon, at mabuti ang kanilang pagtanggap sa aming lahat. Nagsiga sila para makapagpainit kami, dahil umuulan at maginaw. Nanguha si Pablo ng isang bigkis ng kahoy na panggatong. Pero nang mailagay na niya ang mga kahoy sa apoy, biglang lumabas ang makamandag na ahas dahil sa init ng apoy, at tinuklaw ang kanyang kamay. Pagkakita ng mga taga roon sa ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, sinabi nila, "Tiyak na kriminal ang taong ito. Nakaligtas siya sa dagat pero ayaw pumayag ng Diyos ng katarungan na mabuhay pa siya." Pero ipinagpaglang ni Pablo ang ahas doon sa apoy at hindi siya napano. Hinihintay ng mga tao na mamaga ang kamay ni Pablo o kaya'y matumbas siya at mamatay. Pero matapos nilang maghintay ng matagal, walang nangyari kay Pablo. Kaya nagbago ang kanilang iniisip. Sinabi nila, "Isa siyang Diyos." Ang pangalan ng pinuno ng lugar na iyon ay si Publius. Ang kanyang lupa ay malapit lang sa lugar kung saan kami umahon. Mabuti ang kanyang pagtanggap sa amin, at doon kami tumuloy sa kanila sa loob ng 3 araw. Nagkataon noon na ang ama ni Publius ay may sakit. May lagnat siya at disenterya. Kaya pumasok si Pablo sa kanyang silid at nanalangin. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at gumaling ito. Dahil sa pangyayaring iyon, ang lahat ng may sakit sa isla ay pumunta sa amin at pinagaling din sila. Marami silang ibinigay sa amin na regalo, at nang paalis na kami, binigyan pa nila kami ng mga kakailanganin namin sa paglalakbay. Mula Malta papuntang Roma. Matapos ang 3 buwan na pananatili namin sa isla ng Malta, sumakay kami sa isang barkong nagpalipas doon ng tag-unos. Ang barkong ito'y galing sa Alexandria at nakalarawan sa unahan nito ang kambal na Diyos. Mula sa Malta, pumunta kami sa Syracuse at 3 araw kami roon. Mula roon, bumiyahe kami hanggang sa nakarating kami sa Rhegium. Kinabukasan, umihip ang habagat, at sa loob ng 2 araw ay nakarating kami sa Puteoli. Doon may nakita kaming mga kapatid sa Panginoon. Hiniling nila sa amin na manatili roon ng 1 linggo. Pagkatapos, dumiretso kami sa Roma. Nang marinig ng mga kapatid sa Roma na dumating kami, sinalubong nila kami sa pamilihan ng Appius at sa Tres Tabernas. Nang makita ni Pablo ang mga kapatid, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Sa Roma. Pagdating namin sa Roma, pinahintulutan si Pablo na tumira kahit saan niya gusto, pero may isang sundalong magbabantay sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Roma. Nang nagkakatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, kahit na wala akong nagawang kasalanan laban sa ating bayan o sa mga kaugaliang mula sa ating mga ninuno, dinakip nila ako sa Jerusalem at inakusahan sa gobyerno ng Roma. Nilitis ako ng mga Romanong opisyal, at nang malaman nila na wala akong nagawang masama para hatulan ng kamatayan, palalayain na sana nila ako. Pero tinutulan ng mga Hudyo, kaya napilitan akong lumapit sa emperador, kahit wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Ito ang dahilan kung bakit hiniling kong makita kayo, para makapagsalita ako sa inyo dahil nakakadena ako ngayon, dahil naniniwala ako sa inaasahan ng mga Hudyo." Sinagot nila si Pablo, "Wala kaming natanggap na sulat mula sa Judea tungkol sa iyo. Ang mga kapwa natin Hudyo na dumating dito galing sa Jerusalem ay wala ring ibinalita o sinabi laban sa iyo. Pero gusto rin naming marinig kung ano ang iyong sasabihin. Dahil alam namin na kahit saang lugar, minamasama ng mga tao ang sekta mong iyan. Kaya nagtakda sila ng araw para magtipong muli. Pagdating ng araw na iyon, lalong dumami ang pumunta sa bahay na tinutuluyan ni Pablo. Pinatunayan niya sa kanila ang tungkol sa pag-ahari ng Diyos, at ipinaliwanag niya ang tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng mga kautusan ni Moises at ng mga isinulat na mga propeta para sumampalataya sila sa kanya. Ang iba ay naniwala sa kanyang sinabi,
pero ang iba naman ay hindi. At dahil sa hindi sila magkasundo, nagsiuwian sila. Pero bago sila umalis, sinabi ni Pablo sa kanila, "Tama ang sinabi ng Banal na Espiritu sa ating mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias, sapagkat sinabi niya, puntahan mo ang mga taong ito at sabihin mo sa kanila na kahit makinig sila, hindi sila makakaunawa. At kahit tumingin sila, hindi sila makakakita. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Dahil baka makakita sila at makarinig at maunawaan nila kung ano ang tama at magbalik loob sila sa akin at pagalingin ko sila." Sinabi pa ni Pablo, "Gusto ko ring sabihin sa inyo na ang salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan ay ibinalita na sa mga hindi Hudyo at sila ay talagang nakikinig." Pagkasabi nito ni Pablo, nag-uwian ang mga Hudyo na mainit na nagtatalo. Sa loob ng 2 taon, nanatili si Pablo sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng dumadalaw sa kanya. Tinuruan niya sila tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol sa Panginoong Hesukristo. Hindi siya natakot sa kanyang pagtuturo at wala namang pumigil sa kanya.